Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Habang natapos na magsalita si Court, nasira na niya ang malamig na pawis. Huminga ng malalim si Linus sa oras na ito. Bilang si Court ay isang panauhin na ipinadala ng Holy Witch sa pamilyang Wick, natural na magsalita si Court tungkol sa ilan sa kanyang sakit na mga nakaraang karanasan habang sila ay nakikipag-chat sa kanilang sarili. Lalo na ito para kay Mer Crawford na pumatay ng maraming malaki at prestiyosong pamilya. Sobrang nakaramdam ng takot si Linus sa oras na ito. Ito ay dahil batay sa paglalarawan ni Court sa partikular na Mer Crawford, maaaring tumingin siya ng matapat sa ibabaw, ngunit siya ay talagang makitid na pag-iisip at paghihiganti. Hanggat may naghimok sa kanya, tiyak na pupunta siya sa mga dulo ng mundo upang subaybayan ang tao at husayin ang puntos sa kanya. Upang ilagay ito ng blanko, sa sandaling hinimok niya ang taong ito, hindi na siya mabubuhay ng payapa sa buong buhay niya kung hindi niya binigyan ng kasiyasyang sagot si Gerald. Sa oras na iyon, lihim na ipinapaalala ni Linus sa kanyang sarili na hindi siya dapat magulo sa mga ganyang tao. Hindi inaasahan, ang pinakakinatakutan niya ay tunay na mangyayari. Sa kasalukuyan, siya ay may isang napakabigla at terrified expression sa kanyang mukha. Tulad ng tungkol kay Jasmine, nakatitig din siya kay Gerald na may nakagulat na ekspresyon sa kanyang muka. Gino. Crawford, ako ay ignorante, at hindi ko sinasadyang nasaktan ka dahil doon. Narinig ko na ang iyong mahusay na reputasyon mula sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Si Linus ay mabilis na yumuko ng magalang sa 170 degree na anggulo, at ang kanyang mukha ay naging maputla sa oras na ito. Marami sa mga kaibigan ni Layton ay lumunok din habang sila ay umatras. Ang mga tao sa gilid ay tinuturo sa kanila na may mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ang lalaking iyon? Bakit si natatakot sa kanya si Yonwick? Tama yan. Kahit na ang pambihirang Panginoon na iyon ay lumuhod sa harap niya kaagad nang makita siya. Sino kaya siya? Lahat ay nag-uusap sa kanilang sarili. Kaya, maaari bang umalis sa akin ang aking mga kaibigan ngayon? Humingi si Gerald ng kaswal. Oo, ngunit Mer Crawford, hindi namin intensyon na banta at ay blackmail si Miss Jasmine. Ito ang batang Panginoon mula sa Holy Witchcraft na nagustuhan ni Miss Jasmine, ngunit tinalikuran niya ito at tumanggi na sumang-ayon sa tugma. Kaya, inutusan kami ng batang Panginoon na makuha ang mga miyembro ng kanyang pamilya, gamitin ang mga ito upang banta siya sa halip. Bagaman ang pamilya Yonwick ay may isang mahusay na reputasyon at karera sa Montholm Island, upang ilagay ito ng blanko, kami ay walang iba kundi ang mga tuta ng Holy Witchcraft. Wala kaming pagpipilian kundi gawin ito. Madali na ipinaliwanag ni Linus. Kung inilagay mo sa ganoong paraan, sinasabi mo ba na hindi ka lamang isang mabuting tao, ngunit biktima ka rin? Tinanong ni Gerald habang siya ay sumulyap sa kanya. Sa sandaling ginawa ni Gerald ang kanyang sinabi, hindi mapigilan ni Linus na makaramdam ng kaunting gulat habang siya ay sumabog sa malamig na pawis. Natatakot siya na siya ay ganap na nawala sa mga salita. Sa totoo lang hindi inaasahan ni Linus na si Gerald ay magiging matalino at sopistikado sa gayong murang edad. Sa katunayan, paano pa siya maituturing na isang mabuting tao? Kaya maraming mga tao ang naghahanap pagkatapos ng Holy Witchcraft. Ngunit ang mga tao mula sa Holy Witchcraft ay talagang gumagawa ng ganitong uri ng mabisyo at kasuklam-suklam na bagay. Tila hindi ito karapat-dapat sa pangalan nito. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Gerald si Court na tahimik at tinanong niya, tila parang nagtago ka sa Holy Witchcraft. Kaya anong uri ng reliyon ito? Gayun din, ano ang background at pinagmulan ng batang Panginoon na pinag-uusapan mo? Si Court ay natural na hindi naglakas loob na itago ang katotohanan mula kay Gerald. At mabilis niyang ipinaliwanag, ang Holy Witchcraft ay may halos 100 taon ng kasaysayan at mayroon itong napakalakas na pundasyon sa Montholm Island. Ang mga panloob na miyembro ng samahan ay napakakomplikado at ako. Wala akong paraan upang makalapit sa mga panloob na pangunahing miyembro ng Holy Witchcraft. Gayunpaman, dati akong naging nakatatanda sa Holy Witchcraft maraming taon na ang nakalilipas at hiniling ko sa kanila na dalhin ako. Tulad ng para sa iba pang mga panloob na pangunahing miyembro ng samahan, ang kanilang kinaroroonan at pagkakakilanlan ay lahat ay nakatago. Siyempre, ang batang Panginoon ay isang pagbubukod. Sa kabaligtaran, siya ay napakataas na profile. Tumahimik sandali si Court bago niya sinabi, bagaman ang batang Panginoon na ito ay lubos na hinahangad at sinasamba ng marami,
Siya ay isang pangkalahatang kontrabida na panggagahasa, gumawa ng pangangalunya, at gumawa din ng lahat ng uri ng masasamang krimen ayon sa gusto niya. Walang awa ang mga salita ni Court. Gayunpaman, sa prosesong ito, si Linus na nakayuko ay hindi makakatulong ngunit sumulyap kay Court na may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Likas na nakita ni Gerald ang hitsura sa muka ni Linus. Malamig na sinulyapan ni Gerald si Linus. Tila parang ang matandang ito ay puno ng mga pakana. Sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ni Court ang lahat dahil matapat siyang natatakot sa kanyang lakas at kapangyarihan. Kailan siya lalabas? Tinanong ulit ni Gerald. Dahil ito ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, tiyak na makikilahok siya sa kaganapan. Ang Holy Witchcraft ay may kakaibang tradisyon, at hindi iyon pakikipagtalik ay pinahintulutan sa loob ng 3 buwan bago ang Holy Welcoming Festival. Sa sandaling lumipas ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, natural siyang darating at hahanapin, halika at hanapin. Habang nagsalita si Court, sumulyap siya kay Jasmine, at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Pupunta siya ngayong gabi? Ngumisi si Gerald. Tama yan. Tumango si Linus. Sige. Sa pagkakataong iyon, hihintayin ko siyang darating ngayong gabi. Nais kong makita kung anong uri ng background at pinagmulan ng batang Panginoon na ito. Sinabi ni Gerald habang ngumiti siya ng urili. Hindi mapigilan ni Linus na masira sa malamig na pawis. Okay, kung gayon. Pupunta ako at ilalabas si Lord Fenderson, ang henyo na doktor at iba pa. Ngunit Mer Crawford, ano ang tungkol sa aking ignoranteng anak noon? Babalisang nagtanong si Linus habang tinitingnan niya si Layton. Pagkatapos nito, sinaksak ni Gerald ang kanyang mga daliri, at isang pagsabog ng ilaw na nag-flick, at ang lampara bracket ay direktang nakabasag ng isang putok. Pagkatapos ay nahulog ng husto si Layton. Pakikipag-ugnay sa kasanayan. Si Court na nakaluhod sa lupa ay nagulat. Nakatitig din si Jasmine kay Gerald sa kawalan ng paniniwala. Sa sandaling ito, tila nagbago si Gerald kumpara sa kung paano siya isang taon na ang nakalilipas. Ginoo. Crawford, kung wala ng iba, mag-atras muna tayo. Natatakot na sinabi ni Linus sa oras na ito. Maghintay ng 1 minuto. Pinigilan sila ni Gerald. Court Moldel, parang hindi pa namin naayos ang punto sa pagitan naming dalawa. Lumuhod pa rin si Court sa lupa, at hindi siya naglakas loob na bumangon. Pagkatapos nito, bigla siyang tumingala. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan bago siya biglang huminga. Boom! Ang puting usok ay sumabog ng direkta mula sa kanyang katawan na parang sumabog ang isang boiler. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Sa sandaling ito, nakahiga siya sa lupa, at siya ay isang may kapansanan na matanda na mukhang siya ay biglang may edad ng isang instant. Naubos na at tinanggal ko ang lahat ng aking panloob na lakas. Wala na akong mas mahaba upang mabuhay ngayon. Ginoo. Crawford, nasiyahan ka na ba ngayon? Sinabi ni Court sa isang mabagsik na tinig habang nakahiga siya sa lupa. Sinulyapan siya ni Gerald ng walang pag-iingat bago niya sinabi, bagaman tinanggal mo na ang iyong panloob na lakas, ang puso ng isang tao ay hindi mapapawi. Kung gayon, pinilit mo ako sa kawalan ng pag-asa, at halos namatay ako sa iyong mga kamay ng ilang beses. Maraming mga miyembro ng pamilyang Crawford ang namatay sa iyong mga kamay. Dahil kusang tinanggal mo ang iyong panloob na lakas ngayon, papayagan kitang mamatay ng isang marangal na kamatayan. Bibigyan kita ng 3 araw upang maghanda para sa iyong sariling libing. Matapos siyang magsalita, lumingon si Gerald at umalis, naiwan si Linus na patay na tahimik, at si Court na naiwan na nakahiga sa lupa habang ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil napuno sila ng luha. Una nang naisip ni Court na makakaya niyang hilahin ang mga mahihirap na oras na ito at mabuhay ng sapat upang makita ang kanyang panganay na anak na malayo sa lugar ng militar. Nakalulungkot na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na magkaparehong hindi mapag-aalinlangan at walang katiyakan na tao ng 1 kalahating taon na ang nakalilipas na madaling mapakinabangan. Gerald, ikaw ano ang naranasan mo sa 1 kalahating taon? Nagtanong si Jasmine habang siya ay inilipat at napakakuryos din matapos bumalik sa silid ni Gerald. At Gerald, narinig ko ang sinabi ni Court Moldel na ikaw ang pumatay at nilipol ang buong pamilyang Squealer noon. Hindi maisip ni Jasmine na ang mahina at matapat na binata ay maaring sumailalim sa isang malaking at pagbabago sa lupa. Mabagal kong ipaliwanag ang bagay na ito sa iyo sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, tinanggal ni Gerald ang kanyang sando.
Ah! Gerald, ikaw anong ginagawa mo? Agad na sumiklab ang tibok ng puso ni Jasmine nang makita niya ang malakas at kalamnan ni Gerald. Hindi niya maiwasang matakpan ang kanyang mga mata ng medyo mahiyain. Binago ko ang aking kamiseta. Ano pa ang gagawin ko? Ang batang Panginoon na iyon ay susubukan at gumawa ng isang bagay sa iyo ngayong gabi. Kailangan kong makita kung anong uri ng pinagmulan at background na mayroon siya. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Sinabi ni Gerald habang ngumiti siya ng urili. Habang nagsasalita siya, nagbago na si Gerald sa isang kaswal na sangkap. Ano pa ang iisipin kong gagawin mo? Tulad ng para kay Jasmine, maaari lamang siyang magpoot ng kaunti sa oras na ito. Tama yan. Si Gerald ay in love sa ibang tao. Ano ang maaari niyang gawin sa akin, pa rin? Hahaha. Jasmine, binabagsak mo lang ang mga bagay. Biro ka talaga. Hindi mapigilan ni Jasmine ngunit pakiramdam ng isang maliit na nawala at nabigo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.